morning. Good day, brothers and sisters in Christ. Magandang umaga. Nandito kami ngayon sa bukid sa aming kubo-kubo para today is Sabbath day o Saturday. Magbasa tayo ng Biblia. Ito ay patungkol sa end time prophecy. Basahin natin ng 2 Timothy chapter 4 verse 3. Sis, pakibasa mo. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears. Sa Tagalog, sabi niya rito, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisan ng magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita. Ito po mga kapatid, ang sinasabi po rito na darating ang panahon na lalayo tayo sa tunay na turo ng Biblia. Dahil para po alam natin na ang mga salita ng Diyos ay totoo dito sa Biblia, na ito po ay pinalalahanan tayo na dapat nating sundan ang mga sinabi niya para hindi tayo mapahamak. Sinasabi niya rito kasi sinasabi niya na hanggat hindi magkakaroon ng apostasy. Ang apostasy po ang sinasabing falling away of faith. Ibig sabihin, wala nang pananampalataya sa Panginoon. Parang ginawa nating mythology ang mga salita ng Diyos sa Biblia. Ang sinasabi po ng Panginoon, look for the signs. Ito po ay mga pangitain na malapit na talaga tayong wakasan sa ating mga pagkakasala. Basahin naman po natin ang Mark chapter 13 verse 32. Sis, pakibasa. But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Sa Tagalog po, sinasabi niya, ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Ito po yung sinasabing the second coming ng Panginoong Hesus. Hindi po nakalagay rito kung anong oras, at kailan, anong araw, at anong oras, anong year. Basta nakalagay po rito tungkol, ngunit tungkol sa araw o oras na yaon. Ito po yung second coming niya ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Sinasabi sa Biblia, ang Panginoong Hesus ay darating sa like a thief. Yung isang magnanakaw na hindi natin alam kung kailan natin nanakaw, ang ganyan na po. Kaya po dapat tayo ay nakahanda sa kanyang pagbabalik. Basahin naman po natin ang Romans chapter 12 verse 2. Sis, pakibasa. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that is that good and acceptable and perfect will of God. Sabi niya po sa Tagalog, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaya at lubos na kalooban ng Diyos. Mga kapatid, sa ibang passage sa Biblia sinasabi niya, pagka tayo ay, sabi niya, pagka hinanap natin ang mundo, ang kayamanan ng mundo, ang pagkamoderno ng mundo, mawawala ang ating kaligtasan, sinasabi niya. Kasi po, kung sobra-sobra talaga tayo ng mga na-acquired dito sa mundo na ito, like sasakyan, profession, nagkaroon tayo ng magandang hanapbuhay, then ibig sabihin po sumobra-sobra ang ating mga kinikitang pera. Sinasabi sa Biblia, pag sobra ang pera po hindi masama, kaya lang pag sobra-sobra po ito po ay nagiging sani ng ating, sinasabi niya, money o kaya mammon is the root of devils o evil. Kaya ito pinamumugaran ng ating kasamaan. Kasi po, yung hanggat mayroon tayo ng mga ganito, ang pride natin ay laging
Basta, hindi natin ibinababa yung ating mga pride. As long as po namumuhay tayo sa mga pride na ito, sinasabi ng Panginoon, yung mga pride, later on, kanyang ibabagsak, at yung kanyang mga humble, mga nagpapakumbaba, ay siya niyang i-exalt o itataas niya. Kaya po mag-isip-isip tayo dahil sinasabi po niya na ang anything in this world is temporary. Ibig sabihin is vanity, not real. Ang real po natin, even our life, body and soul, body and flesh and blood, it is temporary and it will last forever, sinasabi niya. Hindi dapat po nating paghandaan yung buhay po natin na walang hanggan, the second life. Pagka tayo po ay nabuhay na muli, sinasabing yung ating buhay pagkatapos ng kamatayan, yun po ang totoong tunay, yung sabihin na spiritual, o kaya sinasabing spirit body, the glorious body, na yun naman po maging masama tayo mabuti, yun po ay wala na pong kamatayan. Kaya mahirap po kung doon tayo mapunta sa impyerno, abang buhay po tayong pahirapan doon. Mararamdaman po natin lahat kasi po, ang sinasabing yung 5 senses po, nananatili po sa atin kahit po tayo ay ganap na nakaluluwa. Basahin naman po natin mga kapatid ang Isaiah chapter 13 verse 9. Sis, pakibasa. Behold, the day of the Lord cometh, cruel but with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof outright. Sa Tagalog po, narito ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, mabagsik na may puot at mabangis na galit, upang gawin kagibaan ng lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalanan niyaon. Tingnan mo mga kapatid, na sinasabi in the day of the Lord ito, yung kanyang second coming. Nakikita po niyo ito po binabalaan na tayo, na hindi po yung sinasabi nung araw po nung siya pumunta rito, meek and humble. Pero sa pagbalik niya po, judgment and make war. Diba? Ito kakatakot. Narito ang karawan ng Panginoon ay dumarating, mabagsik. Diba? Na may puot at mabangis na galit upang gawin kagibaan ang lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalanan niyaon. Kaya po mga kapatid, yung ate pong pagkakilala o pagkakaintindi na ang Panginoon ay love. Totoo pong love po yun, pero love niya lang po yung mga sumusunod sa Kanya. Pero po yung gumagawa ng hindi na ayon sa Kanya, talaga pong may kaparusahan po talaga. Hindi po pwedeng sabihin na gumagawa ka rito sa mundo ng mabuti at masama, pare-parehas. No. May kanya-kanya po tayong papupuntahan at may kalalagyan po tayo. Sinasabing in between paradise and hell. Good and bad environment po. In other words po, ganyan po yan. Kaya po mag-isip-isip po tayo sa second coming niya. Kaya mahirap po ito. Basahin naman po natin mga kapatid ang Revelation chapter 19 verse 7 to 9. Sis, pakibasa. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. Sa Tagalog po, sinasabi niya tayo'y mga galak at tayo'y mga sayang mainam at siya'y ating luwalatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng Kordero at ang kanyang asawa na ay nahanda na. Ito po mga kapatid, ang sinasabi po rito, yung sinasabi sa ibang passage po, sinasabi doon sa sinasabing 10 virgins. Ito po yun. Isabihin, out of 10 virgins na babae, ay 5 lang po yung nakapaghanda na sa pagdating. Kasi katulad po na nabasa natin, ang kanyang pagdating ay walang nakalagay kung anong oras, anong araw, anong year, di ba? Basta sinasabing ang pagdating niya parang like a thief. Kaya mayroon po pag hindi tayo nakahanda. Ibig sabihin po ayon sa parable ng 10 virgins na sinasabi ng Panginoong Hesus,
Jesus Christ, sinasabi niya na out of 10, 5 lang po yung nakapasok sa pintuan para maging ganap na the bride of the groom. Kaya po, mag-isip-isip po tayo dyan. Ang ibig po sabihin nito, dapat po ilagay po natin ngayon ang ating sarili na sumunod tayo at magsisi sa mga kasalanan para naman po tayo ay mapabilang sa kanyang mga magiging bride. Ha? Sabi niya po rito sa 8 po, And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. sinasabi niya po rin sa Tagalog, at sa kanya ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Ito pong sinasabi, sinasabi niya po na importante talaga sa atin yung makilala natin ang ating mga pagkakasala. Sinasabi niya, without repentance, you cannot see God. Ayan na po yan. Without repentance, there is no salvation. Only in Jesus Christ lang po. Dahil po ang sinasabi niya, yung pinto po ng langit ay remain open po sa atin lahat. Pero yan po sinasabi, siya po subject for closing po yan. Sa panahon po natin, kaya sinasabi niya, look for the signs. Ano po yung mga signs kung dito mga nangyayari po sa atin na sinasabing apostasy, yung lumalayo na tayo sa Creator, the falling faith, ibig sabihin wala nating pananampalataya sa Kanya, kundi ang ating pinapriority sa buhay, kundi ang ating mga trabaho, mga sa internet, kung ano pa nang kinalilibangan natin. Yan po ang malaking pagkakamali natin. Dahil po, kung dumating po siya na biglaan, ano po kaya ang mangyayari sa atin? Sinasabi niya rin po, dito po sa 9, ano po yung sinasabi niya sa 9? And that he said unto me, right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, these are the true sayings of God. Sa Tagalog po sinasabi niya, at sinasabi niya sa akin, isulat mo. Ito po si prophet yan na sinasabi ng Panginoong Hesus. Kasi ito po yung revelation o apokalipsis. Yan po yung the final na word of Jesus Christ na ibinigay kidyan. Sinabi niya na po, babala sa atin kung ano mga mangyayari sa huling araw. Kaya sinasabi niya po rito, sinasabi niya, at sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapunan sa kasalan ng Kordero, at sinasabi niya sa akin, ang mga ito ay siyang tunay na mga salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan, wala pong doubt, there is no doubt sa mga sinabi niya. Sinasabi niya na ito na nga po yun . Kaya kung hindi po tayo naniniwala sa nakasulat sa Biblia, mas malaki pong problema. Kasi sinasabi niya po ito, at sinasabi niya sa akin, sinabi ng Panginoon diyan, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon nakasalan ng Kordero, at sinasabi niya sa akin, ang mga ito ay siyang tunay na mga salita ng Diyos. Diba? Ibig sabihin, ito ay warning po sa atin na sa totoo lang po, kung tayo po ay naniniwala dito sa mga nakasulat, para tayo ay warningan, para naman po sinabi natin na hindi natin kailangan ng kaligtasan. Ito po ay last warning po yan. Dahil yung mga nangyayari po ngayon, hindi na po ito basta-basta lang. Yung mga sinasabing rumor, subuar, mga famine o tagutom, pestilences, yung mga sakit po, at kung ano-ano pa po yan, mga ano po, yung pong isang gobyerno ni Paul Christ na parating po, sinasabi po. Kaya wag po tayong pakakapante o tahimik na akala natin itong nangyayari the same as yesterday. Ito po yung sinasabing ngayon ay promise. This is the promise
Word of God, Jesus Christ. Na kung ito po ay isa sa buhay natin at didinggin po natin na tayo po ay mapupunta sa Kanya at magiging kabahagi po ng sinasabing the bride of the groom. Ano po yung mga bride? Siya po yung mga maliligtas ng Panginoon po. Ang groom po rito ang Panginoong Hesus. Kaya po, mahirap po ito kung puro na lang po filosofiya dahil po ang impyerno, totoo po yan. Dito, hindi po tayo nag-i-invest diyan sa buhay natin na walang hanggan. Yung buhay po natin pag ito ay linisan na natin. Yun po ang totoong buhay po. Basahin naman po natin ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. Sis, pakibasa mo. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Sa Tagalog po, sinasabi niya rito, sapagat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay namang muli. Tingnan mo po mga kapatid. Ito po yung sinasabing the famous, yung snatch away o sinasabing rapture. Ayan po, tingnan po niya, sapagkat, ulitin ko mula ulit, sinasabi niya, sapagat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, diba? Na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay namang muli. Ayan po yan ha. Tingnan mo po, kasi sinasabi niya sa isang kisap mata lang po yan. Na yung mga natutulog, yung po mga natutulog, yung sa mga patay po na nakapagsisi lang po yun. Kasi siya lang po mabubuhay. Hindi po lahat ng patay, ayon sa Biblia, mabubuhay na tayo. Kasi yung iba po ay talagang sinasabing may mga kasalanan, sila po ay mabubuhay after 1,000 years during the reign of Jesus Christ para husgahan. Yan po yan. Ngayon sa 17 po, sinasabi niya, sis, pakibasa mo. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Sa Tagalog po, sinasabi niya, kung magkagayon, tayong nangabubuhay, nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito ay nasa Panginoon tayo magpakailanman. Ito po ang good news po sa atin. Sinasabi niya po rito, tayo mga nabubuhay. Tayo po agawin niya para hindi po tayo magsapir sa kanyang mga sinasabing parusa sa mundo nito. Yung pong mga believers ng Jesus Christ na nakapagingi po ng tawad, sila po ang agawin. Sila po yung siya kanina binasa natin, the bride of the groom. Ito po yung sinasabing, sa ibang pasal sa Biblia, hindi raw po tayo lahat makakaranas ng kamatayan. Hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Mayroon po talagang mangilan-ilan sa atin na papalitan yung isang idlap lang po yung papalitan ng bagong kasuutan. Ibig sabihin nyo, the glorious body. Hindi na po mararanasan ng kamatayan. Ito ang sinasabi rito. Kung magkagayon, pakinggan po niyo, kung magkagayon tayong nangabubuhay, nangatitira, ay agawin kasama nila sa mga alapahap. O sino nila? Yung mga kaninang mga binuhay na una. Sinasabi yung mga natutulog, yung mga namatay, upang salubungin ang Panginoon sa hangin, sa taas. At sa ganito ay nasa Panginoon tayo magpakailanman. Diba? Kaya po, sabi niya po sa 18, ano sinasabi niya sa 18? Wherefore comfort one another with these words. Sabi niya po sa Tagalog, kaya mangag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Ibig sabihin, hope, pag-asa na tayo po ay may pag-asa. Ngayon pong mga tao na nagmamahal sa Panginoong Hesus, ang mga tao pong nakikig Jesus Christ, ay may pag-asa po na hindi magdanas ng kapigatian na kanyang ibubuhos dito, lalo na po sa panahon ni false Christ. Ang false Christ po rito, Antikristo po,
na siya pong magmamando sa buong mundo sa kanya pong isang gobyerno. Malapit na po yun. Kaya ibig sabihin, dapat po ngayon ang panahon, sinasabi niya, haba po ang pinto ng langit ay bukas po sa atin pa. Ibig sabihin tayo po ay pinakikinggan pa sa lahat ng tayong mga inahin. At po ang mga pagdarasal po natin, paghingi ng tawad, open pa po tayo para tayo maligtas. Pero yan po, sinasabing pinto na yan, para yung 10 virgins, na yung 5 nakapasok, din yung 5 hindi nakapaghanda, kaya nasarduan silang 7. Ganito rin po yan. Pag yan po ay nasarado na po, yung sinasabing grace and mercy ng Panginoong Hesus, kahit ano pang tawag po ang gagawin natin doon, kahit ano pang sinabi natin, doon lang tayo maging ng tawad, wala na pong pag-asa dahil hindi na po tayo maririnig niya. Kaya yan po. Kaya sinasabi po ng Biblia, dalawa lang po yun. Hindi kayo nag-iisip ngayon, hindi po natin pinaghandaan yan. What if kung dumating po ang Panginoong Hesus ngayon o bukas o sa makalawa o kaya mamayang gabi? Ang tanong po, nakaready na ba kayo? Dalawa lang po yun. Sigurado ka ba na ikaw ay go up, pupunta sa taas o stay? Ayan po yan eh. Hindi po tayo nag-ano dyan. Pagka-stay po tayo, sinasabi ng Biblia, magdaranas po tayo ng katakot-takot na kahirapan dito sa mundo na ito. Kita mo yung sinasabi nilang Jacob's trouble. Ibig sabihin, ang tao makakaranas ng hindi pa nila naranasan sa mundong ito mula nung nagkaroon ng langit at lupa. Imagine mo na po na yun. Kaya mahirap po ito. Kaya tanungin po natin ang mga sarili natin, tayo ba ay nakahanda kung dumating ang Panginoong Hesus? Sigurado ba tayo na tayo ay makukuha niya o hindi? Ang sinasabi po ng Biblia sa kanyang mga parable ni Jesus Christ na during that event, kung mangyayari na, sinasabi yung dalawang babae na nagagrind ng grains, isa maiiwan, isa pupunta sa taas. At yung dalawang lalaki sa pit, isa rin ang maiwan, isa rin ang na-caught up. Ang miserable po rito, yung maiiwan. Talaga po, talaga. Kaya hindi po tayo nag-iisip tungkol dyan. Ito po ang parang the last warning na po ito kasi sinasabi niya, look for the signs. Ito po mga gayon, yung pong paglayo po natin sa pananampalataya, yan po isang signs na malapit na po ang kanyang pag-agaw ng kanyang mga mahal dito. Kaya po, ngayon mag-isip tayo, kung di po tayo nakahanda dyan, at pagka ito'y na left behind po tayo, magdaranas po tayo ng katakot-takot ng pahirap dito. Yan pong isang gobyerno ni Paul Christ, pag tumanggap po tayo ng tanda dyan, worship of the beast, yung gobyerno, gusto mo yung gobyerno, tatanggap pa ng tanda. Tingnan mo po yung, kung ikaw po si Pedro ngayon, bukas po ibang Pedro ka na, kasi po, hindi mo na marirecognize yung mabuti, puro na po yung masama, puro po yung mabuti sa'yo. Demonic na po ang umahawak sa katawan po noon. Kaya, mismo mo yung anak mo po, kakainin mo kasi demonyo na nga. Ayan ang sinasabing, hindi pa naranasan ng tao mula nung ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. Kaya po, mag-isip po tayo ngayon. Kaya po sinasabi rito, ano ba kung magkadamputan ngayon, nakaready na ba tayo? O puro lang tayo sa mga karangyan ng mundo na ito? Naakala po natin, ang mundong ito ay forever. Hindi po ito magtatagal, may kawakasan po ito. As long as po natin ay lumalayo po ito sa Creator, lalo po tayo napapalapit sa distraction. Ayan po ang sinasabi ng Biblia. Kaya po, hindi po itong today is the promise, yesterday is no more. You cannot say tomorrow is another promise. Wala na po. The promise only now. And tomorrow is no longer promise. Kaya po mag-isip po tayo dyan. Basahin naman po natin ang Revelation 21 verse 4. Sis, pakibasa. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Sabi niya po rito sa Tagalog, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata.
at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Ito po yung mga promises po ng kanyang mga dadamputin o agawin po during rapture. Ito na po yun. Ha? Kita mo po yung gano. Ito. At siya nasabi, basahin ko po ulit kasi napakagandang pakinggan po. At papahirin niya ang bawat luha o sin niya ang Panginoong Hesus po. Papahirin na ang bawat luha po ng bawat isa sa ating mga ililigtas niya sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. No? Wala na po, no more death. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay na una ay naparam na. Kasi po, pag tayo po ay pinalitan niya na bagong katawan, they call it the glorious body. Ang the glorious body po dito, napatunay po yung pong nung nabuhay po ang Panginoong Hesus. After 3 days na siya po ay nailibing. Nung nabuhay po siya, yun po ang katawang the glorious body na hindi na po nasisira, wala na pong kamatayan yun. Ayan po ang to. Babalik po tayo sa ganyang anyo, kaya po mag-isip-isip tayo. Dahil po itong katawan natin ngayon, ito po ay bunga lang ng pagkakasala ni Adan sa Eva na nagkaroon tayo ng ganito flesh and blood. Pero ayon po sa Biblia, the glorious body, there is no bones and there is no blood. Kaya walang dahilan para masira ang katawan na yan. Ayan po yan. Ganyan po yung mga ni Adan sa Eva nung una. Nung sila po nagkasala, kumain ng mansanas, kaya po naging ganito na ang katawan natin. Minana po natin yun ganito. Kaya ibig sabihin, mayroon po tayong kamatayan at mayroon po tayong hangganan. Hindi po forever po. Ang forever po doon lang sa langit. Basahin naman po natin ang Acts chapter 3 verse 19. Sis, pakibasa. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Sa Tagalog po sinasabi niya, kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawang mula sa harapan ng Panginoon. Tingnan mo po. Napakasimple lang pang natin gagawin. Ito po sabi, mangagsisi kayo. Tayo po, mangagsisi raw tayo. Umingi ng tawad. Kilalanin na tayo ay nagkasala kasi sinasabi, walang tao rito sa mundong na ito na walang kasalanan kasi iniisip pa lang natin ay kasalanan na. Diba? Yung pagpupornicate po, diyan po tayo babagsak. Ma'am, sirs. Akala po natin, wala namang action. No. Sinasabi ng Panginoong Hesus, iniisip pa lang natin ay nakagawa na tayo ng kasalanan. Kaya po, without repentance po, hindi na tayo makikita ang kalangitan. Kaya sinasabi yan ito, kaya nga mga nagsisi kayo. At mga balik loob. Sabihin, upang mga pawi ang inyong mga kasalanan upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginawang mula sa harapan ng Panginoon. Ano po yung kaginawaan? During rapture is not sa agawin ng Panginoon yung kanyang mga Jesus Christ believers, yan po yan. Nang hindi po tayo mapunta sa impyerno o kaya ang masakit po nito, pag tayo po naiwan dito, tiyak na sa impyerno po tayo pupunta kasi hindi po tayo makakasurvive talaga. Ipagkakanulo talaga natin ng Panginoong Hesus, mabuhay lang. Kasi sinasabi, Revelation chapter 13 verse 16 to 18, basahin po ninyo yan. Without worshiping the false Christ, you die. Without receiving the mark of the beast, you also die. You cannot eat anymore, you cannot buy or sell without the mark of the beast. Kaya po yan, imagine na po nito. Talaga pong hindi tayo makakasurvive noon kasi ipagkakanulo talaga ng Panginoon at ang Panginoong Hesus para lang tayo mabuhay. Pero sinasabi, Revelation 14, verse 11 to 9, verse 9 to 11, ano sa nakalagay doon? In second coming ng Panginoong Hesus, itatapon niya talaga sa the lake of fire yung mga taong nag-worship sa beast, receiving the mark of the beast,
the false prophet, yung mga leader na encourage kayo, sabihin nyo, okay, magpatanda tayo kasi ito blessing of God. Disgrasya dyan. The false Christ, alive po silang itatapon ng Panginoon sa the lake of fire. Kaya po mag-isip-isip po tayo na ito po ay, ang Biblia po ginawa ng Panginoon para ating sundan nang hindi tayo mapahamak. Kaya lang po kung tayo nagtitigas-tigasan, nagmamamarunong sa mundo na ito, sinasabi po ng Panginoon sa Biblia, kung kayo kinakapos ng pag-iisip, huwag kayong humingi ng payo sa kapwa nyo, tao. Dahil pabor kayo mapahamak, kundi pumunta kayo sa akin, humingi kayo ng payo sa akin, through the Spirit, at ibibigay ko sa inyo ang tamang pagpapasya. Ayan po ya, para hindi po tayo mapahamak. Sa panahon po rito, ano sinusunod? Tao po, hindi na po yung creator, kaya po tayo ay mapapahamak. Basahin naman po natin ang 1 Corinthians chapter 15 verse 44. Sis, pakibasa. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. Sinasabi niya po sa Tagalog, itinatanim na may katawang ukol sa lupa. Binubuhay namang muli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. Tingnan mo po mga kapatid. Kaya sinasabi niya, itinatanim na may katawang ukol sa lupa. Ito po natin, pleasant ba? Papunta po ito sa lupa. Patungkol po sa lupa. Binubuhay namang muli. Pag tayo namatay, ito na po yun. Binubuhay namang muli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. Kaya po maganda tayo, mag-isip-isip po tayo na ibig sabihin, hindi po nangangulang pag tayo namatay, wakas, wala na. Ito po, may katawang pang espiritu. At yun po ang buhay na totoo. Kasi, remember po, sinasabi ng Biblia, there are only two ways. When we die, kasi sinasabi niya, sa Hebro, chapter 9 verse 27 sinasabi, appointed time to everyone wants to die, then judgment. Ayan po. During judgment po, pag tayo namatay, there are two ways. Ano po yun? Good and bad environment. Yung bad environment, hell. Yung good environment, paradise po. Kaya po, talagang mararamdaman po talaga natin. Kaya mag-isip-isip po tayo dyan. O ano mo sa 45 po, sinasabi niya? Ano? And so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Sinasabi niya po rito, gayon din naman, nasusulat. Nakasulat sa Biblia. Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ang Panginoong Hesus po, ito nung nagkatawang tao siya. Nabigyan po tayo ng pag-asa sa buhay, na tayo pala mabubuhay. Kaya po, mag-isip-isip po tayo na ito po, sinasabi niya, pag tayo namatay, i-account po tayo. There will be accountability to everyone. Diba? Kung anong ginawa natin dito under the sun. Kaya di po natin dito sa mundo dito, may itatago po natin ating mga secrets. But after that, i-expose po ng Panginoon yung ating mga secrets. Kaya sinasabing huhusgahan tayo. Kaya mahirap po ito. Kaya ito po ay panahon na para po tayo ay magbalik loob po sa ating Panginoong Jesus. Magsisi tayo para naman tayo ay maligtas. Yan po. Naman po natin ng John 13 verse 3. Sis, pakibasa. Jesus, knowing that the Father had given all things unto his Son, and that he was come from God and went to God. Sa Tagalog po, si Jesus, sapagkat talastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya ay nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Ito po yon mga kapatid, na sinasabi niya, yung langit at lupa ibinigay na sa Panginoong Hesus ang pamalaan. Siya ang mamamahala. Kaya po sinasabi sa John 14 verse 6, ano sinasabi niya ron? Sabi ng Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but unto me, o by me. Ayan po. Kaya ito, prove na po ito na sa Kanya ibinigay.
Si Jesus sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay. At siya ay nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Kaya po, baka inakala po ninyo na ang Panginoong Yesus ay talagang tagalupa. Hindi po sa tagalupa. Nagkatawang tao lang po na katulad natin para tayo po ay maligtas. Yan po ay nakalagay na po doon sa Old Testament. Ginamit si Maria para po ipanganak siyang maging katulad din natin. Pero sinasabi ng Biblia, before creation of the world, God, Jesus Christ, is already with the Father. Dalawa na po sila that time na during the creation of anything in this world. Magkasama na po sila, the Son and the Father. Basahin naman po natin mga kapatid ang 1 Corinthians chapter 15 verse 52 to 53. Sis, pakibasa. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Kagaya na po na nalabasan natin sa kanina, ito po yung isa pang passages na nagpapatotoo doon sa binasa natin kanina. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay namang muli nang walang kasiraan at tayo ay babaguhin. Kaya na po yun. Kanin katulad ng binabagyan na snatch away. Tayo pong mga nabubuhay, hindi aagawin po tayo ng Panginoon. Tapos sinasabi niya sa 53 po, ano po rong klaseng katawan ang For bibigay sa this corruptible must put in incorruption, and this mortal must put on immortality. Sabi niya po sa Tagalog, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan. Ito, flesh and blood, may kasiraan po ito. Ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Tingnan mo po. God is a good God. Tingnan mo po, napakaganda po na kanyang message sa Biblia. Tingnan mo, papalitan tayong ng bagong kabihisan, bagong katawan na hindi na nasisira. Ito, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan, our flesh and blood, ay magbihis ng walang kasiraan into glorious body. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Yan na po yan. Kaya po, mag-isip-isip po tayo dyan sa mga magandang balita po na yan. Basahin naman po natin ng Daniel chapter 12 verse 1 to 3. Sis, pakibasa. And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even that to that same time, and at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. Ito po yung magandang balita. Sabi niya po rito sa Tagalog, at sa panahong yaon ay tatayo si Miguel. Ito po yung si Archangel Michael po ito. Na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Ito po yung ibig sabihin po yung mga taong nakapagsisi, humingi ng tawad, nagbago, naibalik po ang mga pangalan doon sa Book of Life. Ito po, sinasabi niya rito na maliligtas. Kasi sinasabi sa ibang part sa Biblia, once na tayo raw ay nasa teritoryo ni Michael, Archangel Michael, sa within that territory, hindi na po raw makukuha ng kalaban. Malay po natin ito yung sinasabing during the time of Jacob's trouble o kaya yung tribulation po na pahirap during the reign of the false Christ. Pag tayo kaya sinasabi niya po sa ibang part sa Biblia, when these things happen,
flee to the mountain. Ayan, sinabi yung flee to the mountain. Hindi po that time sinasabi niyang tayo ay magdasal pa. There is no time. Basta sinasabi niya, flee, run to the mountain or desert. Ito na po yun. Para naman mapunta po tayo doon through Holy Spirit, i-guide po tayo sa isang lugar na lugar po ng ating kaligtasan. Kung tayo po ay nakasulat doon sa Book of Life. Ang problema po niya, baka hindi tayo nakasulat. Kasi sinasabi niya, nung tayo pinanganak, lahat tayo, kasi huli pa, mga bata huli pa yan, lahat ay nakasulat. Pero subject for mawawala po yon base na po sa ating ginagawa. Kaya po, para po may balik yon, humingi po tayo ng tawad, magbago po tayo. Yan po ang paraan para tayo mabalik sa Kanya. O ano naman po sa 2? And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Ito po sa Tagalog. At marami sa kanila na nangatutulog. Ano siya po nangatutulog sa alikabok? Ito po yung mga patay po. Ng lupa ay magigising. Ang iba ay sa walang hanggang buhay. At ang iba ay sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Ayan na po yan. Kaya, in the day of the Lord Jesus Christ po, hindi po lahat ay magigising. Hindi lang, ibig sabihin po, hindi lahat mabubuhay. Ang mabubuhay lang that time po yung mga righteous o kaya mga nakapagsisi po. Yung sinabi, the choosing people na nakalagay sa Book of Life. Kaya mag-isip-isip po tayo dyan. O sinasabi niya po sa 3. Ano sinasabi niya sa 3? And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many of righteousnesses as the stars forever and ever. Sa Tagalog po, sinasabi niya rito, at silang pantas, ano yung mga pantas, kundi po ito yung mga nagsisi. Hinahanap ang Panginoon, nagsisi sa kasalanan, nagbalik loob sa Panginoon. Ang isang mga pantas ito, sir, ay sisilang na parang ningning ng langit, at silang magbabalik ng marami sa katwiran, sa Panginoon, ay parang mga bituin, magpakailanman. Ayan na po yan. Kaya ibig sabihin po, sinasabi niya po sa ibang passage ng Biblia, kahit ano pa kung sino pa rong ginawa nating kasalanan, kahit karumal-dumal, sinasabi niya, basta sinasabi niya, magsisi tayo ng lubusan, magbago tayo at hindi natin gagawin yung mga dati na ginagawa, then tuluyan na tayong kanyang lilinisin, muli tayong tatanggapin. Yan lang po. Kaya ito, panahon na po mga kapatid, para po pagsisihan natin ang ating mga gawang sala. Huwag tayong self-proclaimed righteousness po, dahil talagang mapapahamak po tayo. Ang mundo po ngayon talagang papunta na tayo talaga sa ending. Kasi ito na po yung mga signs na ang tao, masyadong na moderno ang mundo, lumayo tayo sa pananampalataya sa Creator. Kundi ang ating mga priority sa buhay, kundi ang ating mga pangsarili. Ginugusto nating mga katawan, lahat po ito ay kaaway ng Panginoon. Even our flesh and blood, itong body at pag-iisip natin is the enemy of the Creator. Kaya po, tandaan po natin, lahat po ito, may exit po ito kung tayo po ay totoong maghingi ng tawad sa Kanya, magbalik loob po tayo sa Panginoong Hesus. Wala po tayong ipapagdarasalan, kundi siya lang po, wala na pong iba. Maliligtas po tayo. Ito po yung kapatid nyo si Pastor Jesse. In Jesus' name, Yeshua the Messiah. Amen.